Amen. Praise the Lord. Pagpalain po tayo ng ating pinakamamahal na Jesucristo. God bless you po sa ating mamang awit. At lahat po nagkaloob ng ating kasampung bahagi at mahadog, ibalik na makalibong beses ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Everybody say, praise the Lord! At tayo po mga minamahal ay dadaon na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Inaanyayahan po tayong lahat ay tumayo. Tumayo po tayo at magbigay galang sa salita ng Diyos. Dadalhin po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Andy Binyas. Amen. Praise the Lord. God bless you, ating beloved preacher, Lito Lumagi. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Nasa gamay, tayo po'y dumalangin. Opo, nagilang Diyos, ang malas Panginoon, maraming salamat. Thank you so much, Lord, to give us this beautiful day you have given to us to bring me here safe into your church, Lord. Thank you so much. Yet you bless every part of the service from the start until now, Lord. We feel the Holy Spirit, my God. Thank you so much that you bless the services, my God, to the first prayer and the approach of prayer of their beloved parents in the Lord. Anoint me, Lord, I can't do without you, my God. Bless me so much by the word, by the mind, the standing breath. I bind Satan, cast out, hindrance, face right now, my God, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise, glory of thanksgiving, and majesty, only to our loving God, and the Savior, give double honor and respect, our beloved parents in the Lord, and well as remembering, cherishing their blessed preaching and teaching po. And also, greetings to the whole blessed Almeida family, and also I greet my beloved family, my corporate church, my co-workers, to all of you, my dearest brothers in Christ, at sa lahat po ng mga webcast, viewer natin sa buong daigdig. Magandang araw po sa inyong lahat yan, mga minamahal. At sa inyo lahat dito, mga mahal ko mga kapatid, palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sinong pinagpapala? Lahat tayo pinagpapala ng Diyos, tayo damadama natin ang kanyang banal nga presensya. Amen. Napaganda ng mga patutuo na pakinggan po natin, mga minamahal. So, ang Diyos ay buhay at magkapangyarihan sa atin. At karapat dapat lang siyang pasalamatan. Amen. Kaya sa araw na to, ang ating tema sa ating Bible study is gratitude. Sa ating sermon is gratitude. Ano ba ibig sabihin ng gratitude? Ang ibig sabihin ng gratitude is an attitude of thanksgiving toward God for His blessing and character. Yan pong ibig sabihin ng gratitude. Meaning ng gratitude is an attitude, ugali, of thankfulness toward God for His blessings and character. Napakabait ng ating God. Bless you po. Palakpakan natin ang Panginoon. So dito tayo mga naman mag-umpisa. Ito wag na the powerful gratitude. Ano ba ibig sabihin ng the powerful gratitude? Makapangyarihan nga pagpapasalamat sa Panginoon. Powerful gratitude sermon focuses on cultivating a thankful heart as a lifestyle rather than just a holiday sentiment. The key themes includes recognizing God as a source of all blessings, maintaining an attitude of gratitude in all circumstances, and intentionally remembering God's faithfulness. Papalakpakan ba natin ang Panginoon? Ito po ang kapangyarihan ng gratitude. Cultivating a thankful heart. Ina-cultivate natin ang ating puso na mapasalamatin. Amen? A lifestyle rather than just a holiday sentiment. Lifestyle ito. Gawin nating lifestyle, ipamumuhay natin than just a holiday sentiment. Anong sentiment? Yung parang damdamin ba? Yung parang sabi natin, holiday sentiment na lang. Ano ba parang holiday? Bis alam mo naman yung holiday. Walang pasok, bakasyon tayo. Hindi po yun. It's rather than just a holiday sentiment. Kundi includes
recognizing God as a source of all blessing. Palagi natin i-recognize. Key themes include recognizing God as the source of blessing. Palagi natin ilalahanin yan. Nga ang Diyos, siya po ang source ng lahat ng mga pagpapala. You have to maintain an attitude of gratitude in all circumstances. Ang ibig sabihin, i-maintain natin palagi ang ating ugali na palagi tayong nagpapasalamat sa lahat ng mga pangyayari sa ating buhay. Amen ba? Unintentionally, gawin talaga natin. Remembering, alalahanin natin nga ang Diyos ay tapat sa ating buhay. Kaya naman tayo nagpapatotoo dito, may mga testimony dahil sinasabi natin, we are always remembering the faithfulness of God in our life. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng bagay, in all circumstances. Even trials, problems, and blessing. Sinasabi natin, kaya ang gusto ng ating Panginoon. Maintaining an attitude of gratitude in all circumstances and intentionally remembering God's faithfulness. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So ang ating sermon outline natin ngayon is the power of a grateful heart. Ang kapangyarihan ng mapasalamatin na puso. Amen ba? Cultivating a lifestyle of thanksgiving. We have to cultivate. Ano bang cultivate? Minakultivate natin. Parang tanim ba? Magtatanim ka, para tumubo, i-cultivate mo. Yung lupa, ina-cultivate mo, dinidiligan mo, inaabunuhan mo, para lumaki ang tanim mo. Hanggang mamulaklak at magbubunga. So, itong ibig sabihin, so you have to cultivating the lifestyle of thanksgiving. I-cultivate natin ang ating pamumuhay, lifestyle of thanksgiving. Nga sa in all circumstances, dapat tayo marunong magpasalamat sa ating Panginoon. Either good or bad, you have to maintain that, our grateful heart. Kaya minsan may mga Kristiyano na konting pagsubok lamang parang nagrereklamo. Amen? Amen? Katulad sa istorya ni Job, nung dumating kay Job, ang grabing pagsubok sa buhay, hanggang sa nawala na siyang mga anak, mga tahanan, hanap buhay, lahat pananim, ubos, zero, balance si Job. Hanggang siya na lang, isa nakaupo sa puno ng kahoy, tinubuan pa ng mga bukol, at may mga uod, ang iyang mga sugat. Hanggang ang asawa linapitan siya, Job, yan ang ginawa ng Diyos sa iyo, palagi ka pa rin tumataas ng kamay, palagi ka pa rin nagpupuri sa Diyos mo, palagi ka pa rin nagpapalakpak sa Diyos mo, grabe nang ginawa ng Diyos mo sa buhay mo. Anong sabi ni Job? Hangal na babae. Marunong ka lang pala magpasalamat sa Diyos at magpupuri sa mga magandang bagay na natanggap mo. Kung sa masamang bagay tingin mo, hindi ka na marunong pasalamat sa Diyos. Ako, kahit anong mangyari sa buhay ko, pasalamatan ko ang Diyos. Yan po, the power of grateful heart. Ang kapangyarihan ng puso na mapasalamatin sa Diyos. Either good or bad, dumating sa buhay mo. Dahil sabi dito, you have to cultivate a lifestyle of thanksgiving in every circumstances of life. You have to acknowledge, we have to recognize that the God that we serve is the author of righteousness and faithfulness. He's a faithful God. Hindi tayo pabayaan ng ating mahal na Panginoon. Marunong tayo magpasalamat. Maraming salamat, Lord, sa pagsubok. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng bagay na sa buhay ko. Kaya sabi niya, all things work together for good to them that love the Lord and they are called according to His purpose. Sa bawat sitwasyon na natin, may purpose ang Diyos. He has a good purpose. Either sa isip mo para masama, sabi ng Bible, all things work together for good. Either bad or good, isipin mo, this is for good for you. All things work together for good to them that love the Lord. Sa mga umiibig sa ating Panginoon, according to His purpose. Iba-iba yung purpose sa Diyos sa ating buhay. Amen? Amen?
Even negative pa yan ang nangyari sa buhay mo para hindi mo matanggap, para mabigat sa buhay mo, sa loob mo. Bakit, Lord? Parang gusto mag-question, bakit ganito nangyari? Ayaw ko naman, hindi ito ang gusto ko, Lord. Pero wala kang magawa, yan ang gusto ng Diyos sa buhay natin. So, you must to be thankful to our loving God. Dahil ang Diyos nakaalam ng buhay na He knows what God for us. He knows what best for us. Alam ng Diyos kung sa'yo mabuti para sa atin. Sa atin maging masama. Pero ang Diyos wala siyang binibigay sa atin na maging masama. Lahat mabuti. Bisa ng tao limitado ang pag-iisip para nag-question tayo, Lord, bakit ganito ang nangyari sa buhay ko? Hindi naman ito gusto ko. Hindi ito, Lord, yung hinihingi ko. Bakit dito mong linagay? Minsan para masubrahan pa natin ang Panginoon. Amen. Para pahigitan pa natin ang Diyos. Ay ang Diyos napakarunong, napakatalino, napakakapangyarihan. He knows what best things for us. Tinuturuan lang tayo ng Diyos how we cultivate our heart. Paano natin makultivate, maturuan natin, mapalago natin yung lifestyle natin, nga maroon tayo magpasalamat ng ating puso, magkaroon ng kapangyarihan na magpapasalamatin sa Panginoon. Every circumstances arose in our life. Dapat palagi tayong tumataas ng kamay, nagpapalakpak, nagpapasalamat sa Panginoon. Sabi, Lord, maraming salamat for these things happen in our life. I know that someday you bless me. You put me on high. You put me in a proper place. I know you bless me, Lord. Kaya yun po ang nangyari sa atin. Dahil buhay ang Diyos natin. Kaya tumatayo na tayo sa pulpito, nagpapasalamat. Na sa lahat na dinaan natin sa buhay, may magandang plano ang Diyos sa ating buhay. Hindi pala masama. Tayo lang minsan umiisip ng masama. Palakpakan po natin ang Diyos. Everybody serves the Lord. Pag-ibasa sa bersikulo, Psalms 107 verse 1, cultivating a lifestyle of thanksgiving. Praise the Lord. Sa aklat ng mga awit, Kabanata 107, ang talata ay 1. O magpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Give thanks to the Lord, for He is good and His love endures forever. Pasalamatan natin ang Panginoon dahil siya po'y napakabuti sa ating buhay. At kanyang awat habag magpanatili, magpakailan paman. Amen? Cultivating a lifestyle of thanksgiving. Give thanks always to the Lord, for He is good. For He is good. Hindi siya bad, for He is good. That's why, pasalamatan palagi natin ang Diyos. For He is good, and His mercy endureth forever. Ang kanyang awa at habag ay magpapatuloy hanggang sa katapusan. Amen? Wherever we go, wherever we are, ang habag at awa ng Diyos magpatuloy, manatili sa ating buhay, magpakailan-kailan pa man. Saan ka man, maabot nga tugatog ng daigdig. Pagka sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, ang Diyos kasama mo palagi. And His mercy endureth forever. Everybody say, praise the Lord. Yung mga great men and heroes of faith in the Bible, like Moses. Grabing nangyari kay Moses. Pero at the end of the day, natugig totoo ang Diyos. He is good and His mercy endureth forever. Si Joseph, the dreamer, ganun din ang nangyari. Grabe kasama ang ginawa ng kanyang kapatid. Halos bininta siya. Sinabihan sa ama nga, patay na si Joseph. Wala na siya, bininta ng mga negosyante. Punit si Joseph, mamel, dahil sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Sabi ng Biblia, the eyes of the Lord always give favor to Joseph. Palagi ang pinibigyan ng pabor si Joseph. Dahil bakit? Sinusunod niyang kalooban, marunong siyang pasalamat. Ideklara siya ng mga kapatid niya, wala na, patay na sa lapan.
na ang Papa. Ngunit mga minamahal, si Joseph gumagawa pa rin sa kalooban ng Diyos. Kahit ano nangyari sa kanya ng mga pagsubok sa buhay hanggang napreso siya. Di ninakusanan ng asawa ni Putipar. Lahat na lang ginawa. Even in the dungeon, sa loob sa ng prisuan sa ilalim, ang Diyos kasama ni Joseph. At saan ka pupunta pa ikaw ay nagpapalugod sa Diyos, samahan ka ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Kaya padating ng panahon, nagkaroon ng tagutom sa buong daigdig. Napakaganda ng plano ng Diyos. Si Joseph ang ginamit ng Panginoon para iligtas ang kanyang buong pamilya, Judah, Israel, sa kahirapan. Umiyak, lumuhod sa kanyang harapan ang iyang mga kapatid, pati kanyang ama. Sabi ni Joseph, huwag niyo gawin sa akin yan, na lumuhod sa akin at umiyak, kaya ako kapatid niyo. Ginawa ng Diyos ito, ang mga bagay na to, dahil may siyang plano sa ating buhay. Hindi niya sinisi ang kanyang mga kapatid. Sabi niya, lahat ng bagay pinintulutan ng Diyos, ngayong ginawa sa akin, hindi ta kayo sinisisi. Ito po'y magandang plano ng Diyos sa ating buhay. Ito po, linigtas tayo ng Diyos sa kamatayan at sa kahirapan. God is good all the time. And His mercy endureth forever. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa ating mga patuloy, introduction. More than a feeling. Ang ibig sabihin ng more than a feeling, ang gratitude, the power of grateful heart, hindi po ito dahil sa ating sariling damdamin lang. It is a more than a feeling. Ito po talagang you created and cultivated your heart na marunong kang pasalamat, hindi dahil sa feeling mo lang na magandang panahon, magandang pagpapala, magandang lugar, hindi po sa ganon. It's more than a feeling. Because gratitude is an attitude of thankfulness toward God for His blessing and character. Tandaan po natin. May mga Kristiyano na marunong magpasalamat, mainit magpasalamat, pag medyo sa magandang lugar at magandang sitwasyon sila. Pero pag mahirap na, hindi na marunong magpasalamat. That's why, sabi diyan, it's a more than a feeling. Dahil ang pagpapasalamat is an attitude, ugali of thankfulness. Attitude of thankfulness toward God. Ugali ng Kristiyano na marunong siyang magpasalamat palagi sa Diyos for His blessing and character. Dahil ang Diyos puno sa grasya at magandang loob ng ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. May problema minsan. The problem is, kuminsan, sa grabe na pagpapala na tanggap natin, makalimutan natin ang biyaya ng Diyos. Forgetting God's benefits. Itong delikado. This is the problem. Forgetting God's benefits. Pakibasa lang. Psalms 103 verse 2. Praise the Lord. Sa aklat ng mga awit, Kabanata 108, ang talata ay 2. 103, ang talata ay 2. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Ito yung problema sa Kristiyano. Na kahit marami ng grasya pagpapala na tanggap sa Diyos, everything, we receive the goodness, blessing from the Lord. Minsan, dumarating ng problema dahil minsan nakalimutan natin ang mga biyaya ng Diyos na natanggap natin sa Kanya. Para mawala na tayo ng utang na loob. Ilagay palagi natin sa isipan, magkaroon tayo ng gift of gratitude. Utang loob. Sa ibang version nga meaning ng gratitude is thanksgiving and appreciation. Marunong tayong magpasalamat at mag-appreciate. Sa Manila, in our church, nang alungkot minsan.
Marami nang pinagpapala ng Diyos dito sa misteryo through the first prayer and first of prayer, beloved parents of the Lord. Mayroon pa rin ibang hindi makaunawa. Nawalaan sila ng utang na loob sa Diyos. Nakalimutan na yung mga wapala at tanggap sa Diyos. Grabe nagpo-post sa social media. Sinisiraan ang church, kinukontra ang church, kinukontra ang mga preacher. Lahat na lang ginagawa nila. Maraming mga sinasabi. Ako hindi ako nagko-comments dahil yung mga tao na ganun, naawa ako. Mga marunong yan, may mga pinag-aralan, mga English speaking magsalita. Pero yung mga salita nila against sa church, kawawa. Unang sinasabi nga may alam na walang alam. Marunong na bulok. Sa Diyos mga minamahal, kahit although you are a graduate of law, doktor, doctorate ka ng mga minal, sa labas marunong ka. Proverbial spiritual matter, hindi ka marunong magpakumbaba, hindi mabuksan isipan mo, wala ka sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Diyan yung ugali ng Diyos, iba, magpakumbaba. He humbled Himself even in the death in the cross. That's why He has given a name above every name. Nagpakumbaba siya sa sarili. Diyos yun. Nagkatawang tao. But He passion as a man. And He humbled Himself. And He is faithful unto death. Even in the death in the cross. That's why He has given a name above every name. And every knee shall bow and every tongue shall confess in His name. Ang Diyos, the virtue of God is humility. Ito mga tao nga, nag-rebuilde, kala mo nagmamarunong. Diyos mismo nagpakatao, hinuban ng Panginoon nagpakatao, nagpakumbaba pa. Ito sila, kala mo sino mga marunong, may alam lahat. Gabi. Nakakalungkot. Pero alam mo, nagpipila yun sa church. Humingi ng tulong sa church. Nagpipila sa mga indigenous. Maraming tulong ang Diyos kanila. Ngayon, kinukontra yung doktrina ng church. Hindi marunong magpasalamat. Hindi niya siguro naintindihan yung gratitude. O hindi niya siguro naintindihan ang the power of grateful heart. Hindi niya naintindihan. It's not a feeling. Hindi sa namdami. Kasabi ng Biblia, the kingdom of God is not in feeling or inside. Ang karya ng Diyos, hindi po sa nakikita mo, ano man nakikita mo dito sa paligid, in the church, not in feeling. Ano namdaman mo? Nadiskurahi ka ba? Ano ba? Na-displace ka ba? Hindi ka ba pinansin? Not in feeling. It's more than a feeling. Basta importante, natanggap mong kaligtasan, binago ka, pinagaling ka, pinagpapala ka ng Diyos. You need to cultivate your heart, a grateful heart, and thankfulness to God. Marunong ka magtingin ng utang na loob sa mga taong ginapin sa iyong kaligtasan. Sabi nila, dinodiyos sa natin mala pastor. Sabi, paano yung Diyos? Simple logic lang. Tulad na tayo sa reliyon. Tulad na tayo. Bakit? Nagsampulan ko sila, parang tulad yun, Hail Mary, full of grace. Be with us, hear me. Hindi naman natin heli. Anong hel? Hindi naman natin tinataas at pinupuri ang mga pastor dito. Sa magitan lamang ng una pa nilang panalangin, before pa tayo na-save sa Diyos mo ko save, sila po'y una nang nanalangin. Nagsagipisyo, nag-ayuno na sila noon pa man. Wala pa tayo mas-save. Nag-ayuno na sila, nagpapasting na sila, nanalangin na sila, huwag magdamag, walang tulog-tulog. Nga ang prayer ng ating malapaso, Lord, magligtas ka ng maraming kaluluwa. Pagpalain mo iglesia, maghimala ka sa mga tao to save the people. Noon pa yan nga sakripisyo nila. Hanggang pinagpala ang Jesus, miracle crusade. Nakasama tayo sa pagpapala for their sacrifices, their prayer and agony, their fasting. Tapos,
Gawin na lang natin yan. Wag na natin. Wala na sila eh. Wala na sila dito sa lupa, sa langit na, kaya hindi natin dalhin. Mga minamahal, hindi sila nakaunawa. Wala mga utang nga loob. Kung ang nanay mo pala, kinuha na ng Diyos, papa mo, sabihin mo lang, wala naman sila, bakit ako, intindihan ko pala sila, bakit pupunta pa ako sa nitso nila? Wala na yan. Buto na yan. Anong tawag sa iyo? Ungrateful. Wala kang utang na loob, hindi ka man pasalamat sa mga taong ginamit sa iyo. Laban pa sa spiritual, nga sila nagsakripisyo. Yung parents natin, pinapaliguan lang tayo, pinakain tayo, nilutuan tayo pinadala sa school. Sa spiritual, di basta-basta. Pinag-ayunuhan tayo, pinagsakripisyoan tayo. Grabe pag-asikaso sa more than our parents. Sobra, spiritual parents, hindi basta-basta. Nakita natin, tapos yan natin, hindi na daw pwede. Wala na. Kaya, kawawa. Kaya tayong mga nakaunawa, tayo nagkaroon ng tamang pag-iisip. Marunong tayo magkaroon ng tamang pag-iisip. We know how to cultivate and discipline our heart to become thankful and grateful to our loving God. Pinagpala tayo ng ating Panginoon. Kaya ngayon, dubli-dubling ating mga tahanan, dubli-dubling ating mga sasakyan, dubli-dubling atong mga biyaya, grasya at biyaya. Dahil bakit? Marunong tayo tumingin ng utang na loob sa Diyos una. At sa mga tao ginagamit ng Diyos sa atin. Hallelujah. Kung sabihin ng isang preacher doon, kinisyon nila, nag-preach. Niya sabi, pang hindi mo gamitin, sa unang dalangin lapas, walang gagaling ng karamdaman. Wala naman dapat kay question dyan. Natural man na, that is their experience. Yan ang sa buhay nila, nakita nila sa ilang buhay, pag-pray nila, na hindi lang ginamit sa unang dalangin, hindi ko balik. Nung nalangin sila, ginamit sa unang dalangin mga pastor, sa pangalan ng Jesus, gumaling. That's why itatotoo nila, kaya totoo talaga ng ating malapas, propeta ng Diyos. Bakit questionin mo yun? Nasabihin mo, parang ang Panginoon, ang malapaso na ating Diyos, kasi nagpapagaling, pakinggan mo ngayong istorya. Alam, Panginoon, sa unat dalangin, ang aming sakripisyo, pangayon, ang beloved parents in the Lord, pagalingin mo siya sa pangalan ni Jesus. Eh, sino nagpagaling? Ang malapastor o Panginoon Jesus? Hindi, sa pangalan ni Jesus eh. Maliban ang sabihin mo, gagaling ka sa ngalan ng malapastor, yung delikado. Napag-question ka. Eh, ito mga tinakpan ng demonyo ng mga isipan, ginatwist nilang isipan. Ating malapastor nagpagaling. Layo naman, napakaisip. Simple. Burag tayo grade 2, mabuti, marunong pang grade 1 sa atin. Amen? 1 plus 1 is equals 11. Palakpakan natin ang Diyos, maminamahal. Nagpala tayo. Yan ang problema. The problem is we forgetting God's benefits. Huwag nating kalimutan ang grasya biyaya na tanggap natin sa Diyos. First of all, our salvation. Our salvation from the bondage of sin, pinatawad ng Diyos. From darkness, and the Lord will bring us into His marvelous light. To the prayer, sacrifices of beloved parents in the Lord. Naligtas po tayo. Na nagpatuloy na tayo, yung karamdaman natin, mga illness pronounced incurable, wala nang pag-asa, pinagaling ng ating Panginoon. Buhay natin, grabe natin ang bisyoso, binago ng Diyos ang buhay natin. Hindi ba pagpapala yun? Gusot ka tahanan, gulong at naging payapa, naging maligaya tayo. Ang ating tahanan, mga butas-butas ngayon, nakamansyon na tayo. Siminto ng bahay natin. Dati, lakad ka lang ang lakad, wala kang masakyan. Ngayon, binigpala ka, naging bisiklita. Ngayon, naging tricycle, naging motor. Ngayon, naging 4 wheels na. Saan galing yun? Yan, sino na nalangin nun? Kaya ang atong panalangin hanggang atip lang. O yung mga manggagawa sa pangunan mga pastor, 10 hours a day ang pagpupuri at prayer sa Pastoral House. After 10 hours a day, morning session, 7 hours, sa gabi 3 hours,
total of 10 hours a day ang prayer. Plus, si malapastor, bago na tapos ang prayer, hindi siya matutulog, doon sa sala lang, galaw po sa rocking chair. Ganoon pa rin, panay puri nga puri, hanggang magdamag na pupupuri. Hindi mo ba na-recognize, nakita yan ang sakripisyo ng ating beloved honorable pastor? Sakripisyo? Sa bagay, itong mga nagreklamo, nagpo-post kung may question, mga baguhan pa yan sila. Mga early 2000 siguro na save lang. Pero kami, ng mga manggagawa sa habag at awa ng Diyos. Nakapiling namin, beloved parents and Lord, sa Pastor House, 1984, 1988, ako naging manggagawa, mga minamahal, nakita ko ang sakripisyo. Natutulog ako sa bangko, mga bangko nga kahoy. Nagugulat ako, pagising ko sa umaga, mayroon akong kumot, habol na pagkabango. Nagulat ko, Kuya Herme, sino ba nagkumot sa akin? Pinagpala ka, Brandy. Bakit po? Bumaba ang malapastor, kinumutan ka. Umiyak ako. Lord, lumuhod ako, Lord. Salamat. Salamat, Lord. Sino ako? Propeta mo, bumaba. Kinumutan ako. Kaya marami mga circumstances na nakita ko nga the Lord is good and His mercy endureth forever. Through physically sa ating beloved parents in the Lord. Maraming mga bagay. Kaya nakakalungkot ibang mga Kristiyano. Makain kami sa lamisa, mga pastor. Dito mahaba nga lamisa. Ako pang pinaupo ng mga pastor sa kabisira. Ano ng kabisira? Yung front mismo ng lamisa. Imbis siyang upo doon, ako pinaupo. Ako tuloy ang pastor. Malapastor sa kilid ang, diyan ka, Brian. Malapastora, siya pang kumuha ng plato ko, linagay sa lamisa ko. Tinidor ko at Sara. Inutusan yung worker, bigyan mo siya, kuya, hindi mo ng sausawan. Lagyan ako ng tinulang manok. Grabe, halos. Sa lamisa pa lang, babalos matunaw ako. Sabi ko, Panginoon, napakabait mo. Kain kami, pintuhan. Pastor, Brian, kain ka. Huwag ka maya, kain ka. Pintuhan ko. Yun po ang mga special moment na nakita ko sa ating beloved parents, di ko makalimutan. Yun lang yan. Marami pa. Kaya nakakalungkot sa ibang mga Kristiyano na hindi sila nakaunawa, hindi marunong magpasalamat. Pag marunong kang pasalamat sa maliit na bagay, lalo sa malaki, marunong ka magpasalamat. At kung marunong ka magpasalamat sa maliit na bagay, sa malaki, pagkatiwalaan ka ng ating mahal na Panginoon. So hindi man kami karapat, dapat pinagkatiwalaan kami. Dahil nakita ng Diyos sa maliit na bagay, marunong kami magpasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Sa sakripisyo at unat dalangin ng ating beloved parents in the Lord. Huwag nating kalimutan, don't forget the benefits of the Lord in our life. Don't forget. The promise, pag ginawa mo yan, gratitude lifts our spirit and fills us with strength even in pain. Pag ginawa marunong kang pasalamat, hindi mo kalimutan ang mga kabutihan ng Diyos sa ating buhay, may pangako ang Diyos. Ang pagpapasalamat, nag-lift up ng ating espiritu. Down na down ka, i-lift up ka ng Diyos, na marunong ka magpasalamat. And fill us with strength. Nahina ka, bigyan ka, punuan ka ng Diyos ng kalakasan. Kahit sa sakit na naramdam mo, even in pain. Dahil marunong ka magpasalamat, kahit sa karamdaman ka, mahinang katawan mo. Marunong kang pasalamat, down na down ka, i-lift up ng Diyos Espiritu mo. I-revive ka ng Panginoon, bigyan ka ng kalakasan. Kahit sa oras, naramdam mo ang
paghihina. Yun ang pangako ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Pangalawa, una introduction pa lang yun, more than a feeling. Number 2 is reasons to be thankful. Anong rason kung bakit tayo magpasalamat? Tingnan niyo po ang sa TV. Reasons to be thankful. Psalms 100, pakibasa. Praise the Lord. Sa aklat ng mga awit, Kabanata 100. Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon. Sige. Kayong lahat na lupain. 2, mga lingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Serve the Lord with gladness and come before His presence with singing. Amen? Amen? Munang rason kung bakit tayo nagpasalamat sa Diyos. Paglingkuran natin ang Panginoon na may kagalakan at lumapit tayo sa kanyang presensya nga may pag-aawitan. Kaya dito tayo umaawit tayo sa Diyos. Dahil bakit? For who God is. Sino ba? Ano ba ang ating mahal na Panginoon? For His goodness and mercy and faithfulness. Na dapat natin purihin, awitan Diyos. Kaya naman, sino ang Diyos? Napakabait ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Puno siya ng habag at awa at puno siya ng katapatan. For what God has done. Ano bang ginawa ng Diyos sa ating buhay? Una, forgiveness. Pinatawad yung ating kasalanan. Pangalawa, healing. Pinagaling ating karamdaman. Pangatlo, redemption. Linigtas tayo, tinubos ng Diyos sa kasalanan upang tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Everybody say, praise the Lord. Pagkibasa, Psalms 103, verse 1 up to 4. Praise the Lord. Sa aklat ng mga awit, Kabanata 103, ang talata ay 1 hanggang 4. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, at ang lahat ng nangasa loob ko ay magsisipuri sa kanyang banal na pangalan. 2, purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. 3, na siyang nagpapatawad ng inyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng inyong lahat ng mga sakit. 4, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahamak, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay na mga kaawaan. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Diba? Bakit natin purihin, pasalamatan ang Diyos? Bakit maraming ginawa ang Diyos sa ating buhay? Pinatawad ating kasalanan, pinagaling ating karamdaman, linigtas tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya dapat tayo magpasalamat sa Diyos for both good and bad times. Kahit pareho masama at mabuti nga mga panahon. Always thanking God in all things, acknowledge His sovereignty. Kailangan kahit po sa mabuti at masama, sabi niya, no, thanking God in all things. Pasalamatan mo pa rin Diyos sa lahat ng bagay, mabuti at masama ng mga panahon. So acknowledges His sovereignty. Palagi natin i-acknowledge ang kanyang pagka-Diyos at ang kanyang pagkakapangyarihan. Amen ba? Di ba kayo maka-amen? 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, palagi natin pasalamatan ng Diyos. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Number 3, cultivating an attitude of gratitude. Cultivating an attitude of gratitude. I-cultivate natin ang ating ugali nga marunong tayo palagi magpasalamat. Ngayon, anong gagawin mo para palagi ka magpasalamat? So, mag-take inventory. Anong inventory?
Kanabang alalahanin mo lahat. Actively count blessing instead of focusing on complaint. Amen ba? Cultivating an attitude of gratitude. I-cultivate natin ang ating ugali na mapasalamatin sa Diyos. Para hindi mo makalimutan ang Diyos sa kanyang kabutihan, take inventory in your life. Ano yon? Alalahanin mo isa-isa ang pagpapala ng Diyos since you met Him. You actively count your blessing. Ibilangin mo isa-isa ang mga pagpapala, tanggap mo sa mga benepisyo instead of focusing on complaint. Amen? Hindi nga doon ka mag-focus sa puro reklamo. Amen. Wala ka na makuha sa reklamo. Always focusing on complaint. Uy, ano man yung mga choir member diri, mga tamad man eh. So mga martial diri, mga tamad man eh. Mga worker diri, mga tamad man diri. Amen. Ano ba yan si Brandy? Laki na ng tiyan. Ano sabi ng Biblia? Magkaroon ka ng inventory sa buhay mo. Actively, buhay. Bilangin mo ang pagpapala na natanggap mo sa Diyos. Instead of focusing on complaints. Ano bangyari sa mga instrumentalist dire? Sige lang panguyab. Amen. Amen. Mga bata din, mga pasaway man eh. Children's Square, mga pasaway. Wala man magpasaway. Nakaupo man. Saan yung mga brother? Bakit tatlo lang yung nakaupo? Oh, pasaway yung iba, Bert. Sitain mo. Upuin mo dito kay Marcial Mangga. Kaya mo gani kanding alagaan, lalo pa yung mga bata. Palakpakan natin ang ating malapang no. Everybody say, praise the Lord. Tama? Palagi isipin yan. Then, ano gawin mo? You have to take action. Gawa ka ng action ka agad. Express gratitude through praise and by sharing God's love with others. Amen? Una-una, count your blessing instead of focusing complaint. Gawa ka ng action kagad. Ano? Express. Ipahayag mo ang iyong pagpasalamat sa pamagitan ng pagpupuri. Kaya palakpak ka dyan. Amen ka. Praise the Lord. Kaya ipahayag mo daw express your gratitude through praise by sharing God's love with others. I-share mo ang pag-ibig ng Diyos sa kapwa mo. Hindi yung kaptitisuran. Hindi yung mga reklamo. Hoy, wala yan. Hindi. I-share mo yung pag-ibig ng Diyos. Sister, pinagpala tayo, patuloy tayo. Magbigay tayo, magtulong tayo sa pledges. Lahat, magdala tayo ng pagkain dyan sa Pasul House. Gawin natin. Kasi kulang yung mga daspan, kulang yung mga sahig, mga walis dyan, magdala tayo. Sharing God's love with others. Instead of focusing complaint. Ayaw ng Diyos yan. Kailangan palagi ka positibo. Marunong ka magpasalamat, cultivating an attitude of gratitude. Pangatlo, remembering, alalahanin mo, actively, buhay, active ka. Recalling past miracles, keep faith strong. Alalahanin mo palagi. I-recall mo ang mga nauna pang panahon nga himala, nakita mo sa Diyos. Mga himala na noon pa, you recall the past miracles happen in your life until now upang maging malakas at matatag at lumakas ang iyong pananampalataya. Ikaw mag-cultivate, i-cultivate mo ang puso mo. Magkaroon ka ng power of grateful heart. Ugali, attitude, ugali. Sa Bisaya, batasan. I-cultivate natin. Cultivate an attitude of gratitude. Last, remembering, active recalling past miracles. Keep faith strong upang lumagan ang malabakas ang iyong panampalataya. Palakpakan po natin ang ating malapang Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Number 4, the benefits of gratitude.
Ano bang benepisyo ng pagpapasalamat? Una, it builds faith. Yan sabi ko na, recalling God's past faithfulness empower us to face present difficulties. Ang benepisyo sa pagpasalamat, mahilig ka magpasalamat, ay mag-build, magtatag ng iyong panampalataya. Alalahanin mo palagi ang katapatan ng Diyos sa buhay mo, kung paano ka pinagpala, at kung sa oras na hinarap mo ang mga ngayon ng mga kahirapan, kalisdanan sa buhay, pinalakas ka ng Diyos. Recalling God's past faithfulness empowers us to face present difficulties. Yan palagi alalahanin mo. Nga in-empower ka, nga paano mo harapin ang ngayong nga mga difficulties sa buhay natin. It builds our faith. Bakit? Taliwala ng inyong kahirapan. Sa gitna ng kahirapan mo ngayon, difficulties, hardship and trials. Hindi mo makalimutan ng Diyos tapat sa ating buhay. It builds faith. Sunod, it brings peace. Upang magkaroon ka ng kapayapaan. A thankful heart replaces anxiety with the peace of Christ. Magkaroon ka ng kapayapaan. Ang puso nga mapasalamatin sa Diyos. Palitan niya, replaces anxiety. Ano yung anxiety? Yung mga naguguluhan ng isipan mo. Nag-aala ka, dami kang inipag-iisipan na pinag-alahanan sa buhay. Anxiety ang tawag yan. Natatakot ka, naguguluhan ng isipan mo. Pag marunong ka magpasalamat palagi sa Diyos, ang puso mo punong pagpasalamat, palitan ng Diyos ang anxiety sa puso mo ng peace of Christ. Kapayapaan ni Kristo. Sunod, it opens the door of joy. Bubuksan ng Diyos ang puso mo nang bigyan niya ng kasiyahan. Gratitude shift focus from what is lacking to what is given. Kung kulang ka sa kasiyahan sa puso, puro ka lang kalungkutan, alisin ng Diyos, palitan niya, shift, focus. Kung anong kulang sa puso mo, wala kang kasiyahan, kagalakan, alisin ng Diyos. Palitan niya kung anong kulang sa puso mo, ibigay ng Diyos. Kaya ng mga nalulungkot kayo ba? Nalulungkot kayo para bang wala kang joy, wala kang gladness, para bang balisa ka. Ang anxiety kasi balisa yan eh. Sabi ng Diyos, magpasalamat ka pa rin. Lord, salamat sa naramdaman ko. Mas lalo naramdaman mo ang naramdaman ko. You feel what I feel. Naramdaman mo ang aking naramdaman. Kaya pasalamatan pa rin ka, Lord. Because ikaw ang utor ng kasiyahan. Ikaw ang utor ng kapayapaan. Gratitude shifts focus from what is lacking to what is given. Kaya mga minamahal, pinangaral ko to para malaman natin ang dapat gawin in times of difficulties, trials, problem in our life. Magpasalamat lang. Kaya hindi ka kamustahin, pasalamat lang. Kaya hindi ka smilan, pasalamat lang. Kaya tiyamiran ka dyan, pasalamat lang. Hindi ka pansinin, pasalamat lang. Hindi ka sulat sa patuto, pasalamat pa rin. Amen. Sigaw-sigawang yan, pasalamat lang. Ang Diyos, alam niya kung anong kulang sa puso natin at dapat ang ibigay. He opens the door to joy. Gratitude shifts focus from what is lacking to what is given. Kaya mga minamahal, katapusan, gratitude is a choice that transforms our heart and action. Ang pagpapasalamat, ito po'y pinili mo. It's a choice that transform. Upang matransform, mabago ang puso natin at ating mga ginagawa.
sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Tandaan po natin yan. Gratitude is a choice that transforms our heart and action. Kaya palagi lang tayo magpasalamat upang baguhin ng Diyos ang puso natin at ating mga ginagawa kilos sa paglingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Amen ba? Lastly, may nagkwento sa akin, isang kapatiran. Sabi, Beloved Ope, bakit ganito magsalita ito isang kapatiran? Talagang para bang sa isip niya, ginasingkahan siya. Kinabang yung boses siya magsalita, parang bigla-bigla ba? So mga minamahal, be careful sa ating mga istorya na hindi maka-heart ng ating kapwa. Maging soft-spoken tayo, malambot mag-istorya. Hindi yung bigla-bigla na parang lakas ng boses mo na parang sumisigaw ka. Kasi may makapatiran tayo nga hindi sila sanay sa ganon. Ang gusto nila, simple lang. Kaya, ang pagpapasalamatin, binili natin yan para mabago ang puso natin ating mga aksyon. Pag nakita mo na video may nasaktan sa iyo, dapat baguhin mo yung aksyon mo. Sister, pasensya ka na ha. Medyo ganun lang ako magsalita kasi nasanay ako sa bahay namin. Marami kasing aso. Kaya pag hindi ko sigawan, hindi manahimik yung aso. Di sabi naman ng kapwa mo, Sister, hindi naman ako aso. Tao man ako. Amen? Sabi-sabihin, mag-pray tayo na makultivate yung puso natin, na mag-transform, magbago ang puso natin, at mga aksyon dito para maroon tayong magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Love one another. Magmahalan ang bawat isa. Magunawaan ang bawat isa. Magpasalamat ang bawat isa upang makuha natin ang ginagusto ng Diyos para sa atin. Upang maglingkod tayo na payapa, maligaya. Lahat ugali natin, marunong tayo magpasalamat sa lahat ng bagay. Marunong tayo mangingin ng pagpasing sa ating kapwa at magpapatawad upang makumit natin ang tamang pagpasalamat, ang tamang ginagusto ng Diyos sa ating buhay. Maminabal. The powerful gratitude. The power of grateful heart. Huwag nating kalimutan, is a problem sa bawat sa atin. Pag binagpala na ka, inaangat ka na ng Diyos, dapat lalo ka maging malumo, mapagmahal, matulungin, mapasalamatin sa iyong kapwa. Hindi parang sabi mo na magaling, iba ka na sa iba. Hindi po. Walang iba dito, pari-parehas lang tayo. Pag pinagpala ka ng Diyos, lalo ka pa mamigay. Bigay ka sa mga wala. Hindi yung kung mo pinagpala, ay, sagdi na. Hindi mo nagbibigay yan, kaya hindi pinagpapala. Huwag tayo mag-judge sa ating kapwa. Mamilal. Ikaw nga pinagpala ka, dapat share your God's love to others. Share God's love to others. I-share mo ang pag-ibig Diyos sa imong kapwa. Hindi ko nagmamalaki ka. Amen ba? Ayaw ng Diyos yan. Malapit na mamalik ang ating mahal na Panginoon. Kailangan tayo ng siyam nga bunga ng Banal na Espiritu na nanahan sa puso natin. Pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, mapasalamatin, matiisin, mapasinsyahin, may panampalataya at mahabang pagpapasinsya. Kaya sa oras na to, the power of grateful heart. Ang kapangyarihan ng puso na puno sa pagpasalamat. Hallelujah! Habang umaawit tayo, buksan niyo ang puso niyo. Banggitin mo galing sa puso mo, ilabas sa bibig mo ang salitang pasalamat. Thank you, Lord! I'm so grateful to you, loving God. To heaven, you were there with me. I woke up on streets of gold, said the crystal sea. Purihin ka. We hear the angels singing, so
would call your name. Let your heart, soul, He's mine. I sing is a prayer. You made it through me now. Since never away. He used to teach my Sunday school. And now I was created. Taas ang kamay. Never we would say I'm Purihin natin, Panginoon. Pasalamatan natin. Oh, the clouds would stop. Salamat sa mga mensahe. Naggising sa aking puso. Jesus, He Thank you for giving the Lord. That was Thank you for giving. Salamat, Lord. I am so glad you came. Missionary came to church. Listen to our prayer cry. Somebody, but you can't be anywhere. It's only me today. That's why I'm here today. Hallelujah. As in heaven, he used to cry. There were tears in your eyes. Jesus took your Your hand. hands to the bone. Great is your reward. Thank you. Salamat. For giving to the I am alive, Pastor Jesus. Maraming salamat, Lord. Thank you for giving me the Lord. I am a life that was changed. Binago mo aming buhay. Dahil binigay namin ang buhay sa iyo, Lord. Magpasalamat kami. Salamat. Jesus. Ang amin na mahal, habang kayo na matagal ng kapatiran, naramdaman niyo pang presensya. Lumuhod kayo dyan, iba yung kataas ang kamay, magpasalamat kayo. Cultivate your heart, a thankful heart, so the Lord will transform our heart and action.
habang pinapatanggap ko ating mahal nga bisita. Sumunod kayo sa aking panalangin, mahal na mga bisita. Ipiyong iyong mata, sabat kayo sa akong pangamuyo, sundan nyo ng akong pangamuyo. Lito ka, amahan ko sa langit, sa ngalan ni Ginoong Hesus, Ginoo, salamat. Sa imong gugma, alang kanako. Pasayloa ako, Ginoo. O gidawat ko ikaw nga akong personal nga mangluluwas. Diyos o hari sa akong kinabuhi. Luwas ako, Ginoo, patitibok kong banay. Sa pangalan ni Jesus, ang gidawat. Amen. Salamat, Lord, sa makaluluwa niya karon. Patawarin mo sila sa pagkukulang, pag-asala, kakamali. Sunatiyangan sa langit, gawin sa anak mong totoo, sa katotohanan, at sa gawa, maligtas sila. Sa unat talangin, ang beloved parents ng Lord. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Opo, Panginoon, masalamat sa makaluluwa na to. Ligtas mo sila, kahabagan mo sila, Lord. Yung muling umpisa ng paglingkod na sa iyo, Panginoon, na magtuloy sila maglingkod sa iyo. Sa una buong at panalangin, beloved parents ng Lord. Jesus' name, Amen. Mami na mahal, at tayo dumalangin. Taas yung kamay. Kailangan ang puso natin marunong magpasalamat sa Diyos sa mga bagay-bagay nangyari sa ating buhay. Matutuwa ang Diyos pag nagpasalamat tayo. Pakinggan niya ang ating mga dalangin. Di marunong tayo magpasalamat sa lahat ng bagay sa ating buhay. Opo na kailan Diyos sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon. Maraming salamat, tinuruan mo kami paano kami maging pasalamatin sa iyo. Pandimilop at pagkultimit mga puso namin ng puso na puno ng kapangyarihan sa pagpasalamat. Panginoon, patawarin mo kami. Sana kami nagkulang, sana kabagan mo kami. Tugunin mo nga dalangin namin, pagaling mo karamdaman namin, baguhin mo kami, tulungan mo kami, lutasin mo problema namin, pagpalain mo kami lahat sa material, financial, physical, higit sa lahat sa spiritual. Ikaw lamang ang inasahan namin, Lord, nga tumulong sa amin, tanggalin ang makahinaan namin, talisin mo ang kahirapan sa buhay namin, palitan mo ng abundansya at grasya, pagpapala sa material, financial, physical, spiritual na bagay, Lord. Sa dalangin ng beloved parents ng Lord, in Jesus' name, amen and amen. Sing it, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Patong kami sa ulo niyong isa na kataas at tayo maglihans with all power to the minsan pa ulit, babang kapangyarihan mo sa maglitaan, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kami lahat sa unsang daling ito. Sa pangalan ni Jesus, cast out demons, infirmities, sickness, and diseases. Cast out, Father, children, right now. The might of Jesus, be healed, be healed. Right now, problems, bless the children, financially, physical, spiritual, and my God, Lord God. In Jesus, you know, the poverty, in life, and weakness, bless them somewhat, abundance, financially, physical, spiritual, Lord. Jesus' name. Amen pa sa Lord. Hallelujah. Palakpakan natin, Diyos minamahal. Taas yung kamay, lahat tayo ay tumayo at mulukso tayo. Talon, tukso, 3 beses, sigaw na malakas. Hallelujah pa sa Lord. Hallelujah pa sa Lord. Hallelujah pa sa Lord. Hallelujah pa sa Amen. Praise the Lord. Mabautismo kayo kay 4 ang reglamentong kaluwasan. Una, pagtuo, Panginoon, pangtulo, bautismo sa tubig, araw mapasaylo yung sala. Kaya tanang kita nagkasala. Pang-upat, madawat ninyong balang espiritu. Maluwas ka mo. Ha? Birth bautismo, senator, may bautismo. Lahat, sanina, damit, isuloob sa inyo. I-guide nyo sila mga na-assign dyan sa baptism. Mami na mahal, mga bata, ibalik nyo yung mga bangko. Mami na mahal, kuha mo tayo ng special offering natin. Mami na mahal, para kayo pagpalain ng Diyos. Patuloy tayo humingi ng pledges natin para sa ating chapel. Yung chapel natin, mga minal, pinatatambakan pa natin ng lupa, hindi pa tapos. Kaya kailangan natin yung mga pledges nyo, nga taos puso, para makatulong kayo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Malaki pang gastusan natin, kay tambak pa lang Hindi pa natapos, mga minamahal, no? At sa inyong mga special offering, yung mga pledges nyo, ilagay nyo po sa subri, ibigay nyo po sa information, lagay nyo yung pangalan, para pledges for the church, for the chapel po. Special offering, mga dagdag nating mga kailangan sa church, mga minamahal. No? May mga pledges nyo, pwede rin. May box man tayo dyan mamaya, pwede nyo ihulog sa boxes, pula nga box, ang pledges, special, or para sa chapel po.
Mga minamahal, ito, special offering na to, mga minamahal. Pag-pray natin, mga minamahal, para tayo papalain ng ating Panginoon. Opo na ng Diyos, Panginoon, pagpalain mong kapatiran, hindi nagsasawa, nagbigay ng mga special offering. Pati mga pledges po, bless them, Lord, their hands, multiply their blessing, their job, their work, everything, my God, so that sila po ay makatulong siyang gawain. Pagpalain mo tayo lahat sa pangalan ni Jesus, to the first beloved parents in the Lord, in Jesus' name. Amen. Thank you. I know it's enough for me to say the gratitude in my heart has to express. I know, but I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's enough for me to say the gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's enough for me to say the gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Amen. God bless you po ating mga wire. Manindog tatanan, mga minamahal, tumayo tayo. So, paalaala lang, next Sunday po ay atin ng Holy Supper, no? So, we need to fast sa lahat ng mga ginagamit. Ay kailangan natin mag-fasting sa lahat ng ginagamit sa church, no? Alam nyo naman na, babalik-balik na lang. Kaya pag sumunod tayo, tayo po ipagpapalain ng ating pinakamahal na Panginoon. Importanteng pagsunod. You must to obey, so that to obey is blessing, but if we disobey, is a curse, no? Yan na po ang announcement natin. So, itong beloved Brother Greg Kabir, ipag-pray niyo po ang ating closing prayer. Taas yung kamay, manalangin tayo. Ayaw kalimti, Miyerkules, Biyernes, dito po tayo patuloy maglingkod sa ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po, ating beloved Lord and Teacher, beloved Kuya ni Binyas, minamahal. Tayo po isama-samang dumalangin sa ating pagtatapos. Hallelujah, praise the Lord. O mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis na pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Isus, sa pangunang dalangin ng aming beloved parents in the Lord. Mahal na Panginoon, maraming salamat sa matagumpay na natapos ang iyong banal na gawain. Purihin ka, napakadakila mo, napakabuti mo. Maraming salamat, mahal na Panginoon, simula sa umpisang sa pagtapos, patuloy kang kumikilos sa aming kalagitnaan. Salamat, mahal na Panginoon, sa iyong paglangis sa bawat yugto ng iyong banal na gawain. At higit sa lahat, sa iyong matamis at banal na presensya na binuhos mo sa aming kalagitnaan. At higit sa lahat, mahal na Panginoon, sa iyong banal na salita ng aming napakinggan sa hapon na ito. Na ito po'y pagkain naman sa spiritual. Ito po'y nagpapaalala sa bawat isa sa amin. Mahal na Panginoon, maging sa aming temporary na paghihiwalay, pag-ingatan mo po ang bawat isa sa amin, ilayo kami sa kapahamakan, paratingin mo po kami sa aming kanya-kanyang tahanan na maluluhati. Pagpalain mo kaming lahat, ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Maglamanaway kita na mahal. We love the Lord. Lagi nyo sa boxes, ating mga pledges, sa ating mga sa box po dyan. Sa ating puting